Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Sige po, bago tayo magsimula ulit, tayo'y manalangin para sa ating gawain. Sige po. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to na kami makakapag-aral uli ng iyong salita. Salamat sa aming pag-aawitan dahil alam po namin na ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Salamat sa iyong presensya, Banal na Espiritu Santo, na kumikilos sa amin. Kaya sa oras pong to, O Diyos, aming binubuksan ang aming puso, ang aming isipan, kayo lamang ang siya pong manguna, O Diyos. At alam po namin na meron kang ibibigay na bagong revelation sa amin. Salamat po sa inyo po namin lahat. Binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po. Sa oras pong to, marami po tayong mga activities na nagagawin dahil talagang ang Kapaskuhan ay malapit na. Ilang araw na lang. Kaya itong service natin to ay ating pag-aaralan. Yan, ang Kapaskuhan. Kaya batiin mo muna ang iyong katabi ng maligayang Pasko. Yan. Excited na po tayo. Maligayang Pasko. Yan. Alam niyo po ba ang bawat isa, pag sumasapit ang Pasko ay talagang excited, masaya ang kanilang puso, ang kanilang damdamin dahil meron po lang tayo na dyan na tradisyon na pagbibigayan, makakapagbigay tayo sa ating mga minamahal na anak, kapamilya, kapatid, kung sino-sino pa man na ating nireregaluhan. Amen po ba? Mga kung sinong mga tao nating mga nakilala, ay ito'y bibigyan natin sila ng mga regalo. Pero ang higit sa lahat, dapat po natin, wag po nating kalimutan ang pinakakahulugan ng Pasko. Hindi lamang sa mga masarap na pagkain, nakatulad na andyan nakahain. Tingnan natin ngayon, pag-aralan natin yung talagang kahulugan ng Pasko. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tunay na kahulugan ng Pasko. Alam niyo po, ang Pasko ay ito'y pinagkaloob ng Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin at siya ang nagbigay ng tunay na pag-ibig sa atin. Sabi nga sa 1 John 4:19, tayo umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi nyo, para yan, inibig ka talaga ng Diyos. Amen? Huwag kang magduda. Inibig ka talaga ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ito ang aking katanungan. Bakit nagkaroon ng Pasko? Dahil ito ang kahulugan ng Pasko, dahil ito'y sa pag-ibig ng Diyos, number 1, ang kahulugan ng Pasko. Kung bakit nagkaroon ng Pasko, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Basahin natin, alam kong kabisado niya to, pero sa Tagalog natin basahin. Sa John 3:16. Yan, Tagalog, pero John 3:16. Yan. Basahin natin, sabay-sabay. Okay po ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Diyan pa lang po sa salitang yan, ang Diyos ang unang nagbigay. Siya ang unang nagbigay ng regalo. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak, na kaisa-isang kanyang anak para tayo iligtas. Para iligtas tayo sa tunay na kapahamakan. Sa impyerno na walang kaduda-duda na doon tayo pupunta dahil sa ating mga kasalanan. Pero salamat dahil tayo niligtas ng Panginoon. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para tayo maalis. Maalis tayo sa kasalanan at tayo kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ito rin yung sinasabi doon sa propesiya
sa Isaiah chapter 9 verse 6 na ating pinag-aralan na Emmanuel, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Kaya sa mga bago po dito, pwede nyo pong balikan sa podcast yung aming turo sa mga nakaraang linggo. Pamamagitan ho ng Spotify, YouTube, and then pakinggan nyo po dyan yung Isaiah chapter 9 verse 6 na aming tinalakay isa-isa. Kaya sabi ko, sino yung Emmanuel? Ang Panginoong Hesus na ipinanganak. Siya ang ating Diyos na talagang hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen po ba? Kaya ating rin pag-aralan kung saan nanggaling ang salitang Pasko. Dahil ngayon tayo binabati natin ang Merry Christmas. Tama po ba? Ayan. Pero sa sarili nating wika, nating pag-aralan, ano ba yung Pasko? Saan ba nanggaling yan? Kaya ngayon, magwo-word study po tayo. Ayan po. Ano ibig sabihin ng Pasko? Originates from the Spanish word Pascua, means Easter. Okay? Tayo naman, nasakop tayo ng Spanish ng Spaniard. Ilang taon ho yun. Kaya ngayon, from Latin naman po, Pascha. Ang tawag ho dyan, Pascha. Tapos from Ancient Greek, Pascha. Medyo mas matigas ho yun. Means Passover. Sa Hebrew po, Pesach. Ano po ang kahulugan yan? Ibig sabihin lang ho yan, yung Pasko ay hindi lamang po tinutukoy sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi rin, ito'y tumatalakay din sa isang kordero ng Diyos na alay siya. Ialay siya para sa ating kaligtasan. Kabayaran ng ating mga kasalanan. Kasi nakikita lang po natin kasayahan sa Pasko. Pero kaya ating pang pag-aaralan to na mas maganda, yung Pesach or yung Passover. Yun yung tunay na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Tayo ay kanyang iniligtas sa ating mga kasalanan para tayo magkaroon uli na buhay na walang hanggan. Na yan ang tinatamo nyo ngayon. Na pagdating rin ng panahon at pag tumunog ang trumpeta, tayo'y pupunta sa langit sabay-sabay. Ang buong church na naniniwala sa Panginoong Hesus, buong puso't isip nila, sama silang mararapture. Amen po ba? Amen. Sino po naniniwala ng buong puso dito sa ating Panginoong Hesus? Amen. Sabay-sabay po tayo dyan. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya binayaran niya yung ating kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Siya ang nagbayad. Kaya tingnan nyo yung sa Exodus. Pwede nyo mong basahin sa Exodus chapter 12. Simula po doon hanggang 13 or hanggang 15, yung Passover. Na ang bayan ng Israel ay aalis na sa Egypt. Sabi ng Diyos, di ba? Sabi sa kanila, magkatay kayo ng tupa at yung dugo, ipahid nyo sa hamba. Sa hamba ng pinto. At pagkatapos noon, pag nakita ko yun, lalagpasan ko yun. Hindi mamamatay kung sino ang nasa loob ng mga taong nasa loob ng bahay na yon. Basahin niyo po sa Exodus, napakaganda po yun. Ibig sabihin, tayo dahil we are in Christ, we are the temple of the Holy Spirit. Nasa atin ang Panginoong Hesus. Kaya, ibig sabihin, yung kamatayan na yun, yung pagpapass-over na ngayon sa atin. Amen? Dahil tayo'y naniwala sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Yun yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Tayo'y iniligtas sa tunay na kapamahakan. Tayo'y inalis niya, di ba, sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Amen po ba? Amen. Dahil yan ang tunay na pag-ibig, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At number 2, ano yung number 2? Ang kahulugan ng Pasko ay alay ng kaligtasan. Pag-usapan natin ngayon itong Mesayang tagapagligtas. Tingnan natin, bago pa ipanganak ang Panginoong Hesus, paano yung in-announce siya. Tingnan natin yung announcement. Kasi, di ba lahat, pag yung ngayon ipapanganak, ano ba uso nun? Yung merong
papakita mo na, i-announce, lalaki o babae. May gender reveal. Diba? Ganito rin, meron din doon, nire-reveal na kagad kung sino yung darating na Mesayang tagapagligtas. Amen? Kaya, luma na pala yun. Tingnan nyo talaga lahat nasa Biblia andito. Talaga advanced. Ibig sabihin, yung ginagawa nun, yung ngayon, ginawa na ng matagal na panahon. Ito, nire-reveal na kung paano darating ang Mesayang tagapagligtas. Basahin natin Luke chapter 2 verse 11 hanggang 12. Today in the town of David, Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in a clothes and lying in a manger. Ibig sabihin nito, sabi dito, sinabi sa kanila ng mga anghel na in-announce niya sa mga shepherd na darating na ang tagapagligtas, ang Messiah. Di ba? Na magliligtas sa atin. Pinakilala sa sinabi sa kanila, in-announce na doon sa mga taong nag-aalaga ng tupa na merong ipapanganak na isang tagapagligtas. Amen? Pagkatapos noon, nang na-announce na ng mga angel doon sa mga tagapag-alaga ng tupa, lumaki na ang Panginoong Hesus. Lumaki na. Ano yung dapat niyang gagawin na? At dapat rin naman niya i-announce naman to. Ano kaya yun? Kung paano ko sinabi ang Panginoong Hesus ay siya'y pinanganak at siya'y magiging alay, di ba? Para sa ating kaligtasan. Basahin natin ang John chapter 1 verse 29 hanggang 30. Ito naman po, si John the Baptist ang nag-announce kung anong klase si Kristo, ang ating Panginoong Hesus. Kung ano ang mangyayari sa Kanya. Sinabi niya, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa Kanya, sinabi, tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko, ang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya ay naroroon na bago pa man ako ipinanganak. Ibig sabihin, yung kordero ng Diyos, the Lamb of God, inaalay para sa kaligtasan. Ialay ang Panginoong Hesus, in-announce ni John the Baptist. Pagkatapos ipanganak ng Panginoong Hesus, sa unang announcement na maganda, mayroong tagapagligtas. May baby Jesus na ipanganganak dito sa manger. Pagkatapos nung lumaki yung pangalawang announcement, sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis sa inyong kasalanan. Pinanganak siya, and then tutubusin niya tayo. Para saan? Para sa mga kasalanan natin. Amen? Kaya tingnan nyo itong picture na to. Manger, tsaka tomb. Anong halos parehas na parehas, di ba? Wala pong coincidence sa Biblia. Pinanganak siya sa sabsaban, diyan sa kainan ng mga tupa. Kinakain sa kanya, diyan, dahil talagang andumi, pero pagdating rin dito, madumi pa rin dahil sa lupa pa rin, yung yung kanyang kamatayan, dun siya dinala. Nakita niyo po? Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, sinasabi ko lang, wala po talagang coincidence. Ibig sabihin, talaga ang Panginoong Hesus, siya'y pinanganak para mamatay. He was born to die. Ganun po yung cycle. To die para tayo ay iligtas. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi ganun po ang ng Panginoong Hesus eh. Actually, tinanggap naman po niya yun eh. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Dahil kung ayaw ng Panginoong Hesus, pwede naman siya tumanggi. Isipin niyo, although alam ko wag niyo nang isipin yun dahil hindi naman nangyari yun. Pero dahil nga, sabi ko sa pag-ibig ng Diyos, pinagkaloob rin niya yung sarili niya. Maamong tupa. Di ba? Kordero, the Lamb of God, na talagang ialay para sa ating mga kasalanan para tayo'y masave. Basahin natin sa Romans 4:25 para mas makita nyo yung katotohanan talaga. He was delivered over to death
for our sins and was raised to life for our justification. Sa Tagalog, ibinigay siya upang mamatay, sipin nyo, dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ituring na matuwid. Amen. Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos na buhay? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala kagawa niya kundi ang Panginoong Hesus lang. Tayo'y tinubos niya, tunay na nagmahal sa atin. Yan ang diwa ng Pasko, yung pagmamahal. Yung kasalanan natin, ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maisip talaga, Lord, puro thank you na lang talaga. Dahil wala akong kakayanan para iligtas ang sarili, wala akong kakayanan sa kabaitan ko para iligtas ang aking sarili. Kung hindi, ang Panginoong Hesus lamang nung tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yung kanyang dugo na naglinis sa akin, sa inyo. Amen? Yun ang tunay na pag-ibig na pinakita ng Panginoong Hesus. Na tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos Ama. Kaya pag ang nakikita sa atin ng Diyos Ama, hindi yung kabutihan natin, kung hindi ang Panginoong Hesus, ang kanyang dugo na naglinis sa atin. Amen. Number 3, ang kahulugan ng Pasko, sambahin si Jesus. Yan. Pagkatapos ng mga anghel na sila'y nagpuri sa ating Panginoong Hesus, basahin natin to sa Luke chapter 2, verse 13 hanggang 14. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom His favor rests." Sabihin sa Tagalog, walang ano-ano. Sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at nagsabi, luwalhati sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa daigdig, kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ibig sabihin, no, di ba? Sandamakmak na anghel, nagpuri sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, nung siya ipanganganak. Ibig sabihin yung isang anghel, nagtawag pa, come on, let's go. Parang ganito rin, tayo, di ba? Sana ang ating pagpupuri, at alam ko naman po yun, pag kayo pumunta rito sa simbahan, ang ating fellowship, binibigay nyo ang inyong buong puso sa pagsamba. Amen po ba? Parang 3 lang Yun. Di ba? Ibigay natin yung tunay na pagsamba. Kanina pag-awitan natin, buong puso natin, sambahin ang ating Diyos. Dahil siya mismo, di ba, ang Diyos na nagligtas sa atin, yung mga anghel nagpuri sa Kanya. Amen. Ganun tayo. Pagpunta natin dito, alam natin, handa natin yung puso natin. Lord, wala akong sasabihin, hindi kung sino pa man, kung hindi ikaw lang na nagmahal sa akin. Ibibigay ko yung the best lagi sa pagpuri sa iyo. Para sa aming pag-aawitan. Alam mo yun, Diyos. Ganun lagi, nakipag-usap tayo. Hindi lang yung pupunta para bang nagiging obligasyon lang natin dito pagpunta sa Beloved Grace Church. Tandaan nyo, hindi ito isang obligasyon. Dahil nakita nyo ang pagmamahal ng Diyos, binabalik nyo rin sa Kanya. Yung pagmamahal na na-receive nyo sa Kanya. Di ba po? Dahil minamahal nyo rin ng Diyos, kaya andito kayo. Hindi dahil kung ano pa man. Dahil andito yung kaibigan mo, andito siya. Kung hindi, ang Diyos, doon tayo nakapokus. Nakapokus tayo sa Panginoong Hesus. Kaya in Christ, we are deeply loved by our Abba Father and greatly blessed and highly favored. Amen? Kaya dapat talaga ang ating lifestyle, yung worship lifestyle na tayo. Ano yun? Ano ibig sabihin ko yung worship lifestyle? Yung sa Galatians 2:20, yung fruit of the Spirit. Dapat yung love nasa iyo, yung joy, yung peace, nakikita sa iyo. Kasi pag nakita ka ng kapitbahay, uy, iba to, humingi to, lagi to nakangiti na.
Oo, mahaba na pasensya niya kahit nagtatapon ako ng basura sa ano niya, tabi niya, hindi na nagagalit sa akin, winawalisan niya. Kasi nakikita. Yun, pag-worship din yun. Humahaba, lalo ngayon traffic, ang haba na ng pasensya niyo. Di ba? Lord, thank you, ang haba ng pasensya ko. That is the fruit of the Holy Spirit. Kasi ito yung mga gawin natin eh. Yung mga dati, yung gawin nyo, magagalit kayo eh. Pero the fruit of the Holy Spirit, yung lifestyle nyo na, wino-worship nyo na Diyos, hindi bagay sa akin magalit eh. Oo. Hindi ka makikita sa buhay ko eh. Oo. Ngingitian ko na lang siya. Ayan. Kaya ngitian mo yung katabi mo. Pero hindi ka galit doon ha. Ngitian mo lang. Sige. Sige. Ngitian nyo. Parang ayaw nyo ngitian. Parang asin ng ngitian nyo ha. Di ba? Big sabihin, yung worship natin, the fruit of the Holy Spirit, magbubunga sa atin yan. We will walk our talk. Di ba sinasabi natin, nababasa natin, salita ng Diyos, ginagawa natin. Amen? Kaya dito rin, makita nyo, ang mga magi, or ang mga wise men, di ba? Yan. Yung wise men ho, nagdala sila ng mga regalo. Oo. Sila para mag-worship sila. Pero, tingnan natin, alamin natin, kasi dapat yung tama lang. Kasi dito, dito sa tatlong sinasabi nila, na hari, pero kasi ito, wise men ho kasi ito eh. Maraming misconception. Maraming misconception. Una, yung tatlong hari, actually, hindi naman po tatlong hari yun eh. Wise men po sila. Wise men, ina-anticipate lang nila dahil tatlo ang nagbigay na regalo. Pero wala ho kayong makikita doon na tatlong hari. Wise men ho. Actually, wala nga pong hari. Si Herod lang ang hari sinabi doon. Si Herod lang. Puro wise men. Saan to? Para maalis natin yung misconception na meron tatlong hari. Kaya, susunod tayong January, meron tatlo. Wala po. Wise men po. At hindi ho sila tatlo. Pwede pong mas marami ang bilang, mas marami sila. Dahil sabi niyan, kayo, marami. Although, yung tatlo, marami. Pero, ibig sabihin, siguro, mas higit pa. Mas higit pa sa tatlo ang nagbigay ng regalo sa ating Panginoong Hesus nung siya ipinanganak, yung tatlong gift lang kasi ang nakita lang nila. Kaya, ngayon, yung pangalawang misconception natin, na alam ko iniisip nyo. Di ba yung tatlo yung sinasabi nila, tatlong hari, si Gaspar, Melchor, at Baltasar. Baka iniisip nyo, Tito Vic and Joey. Di ba? Wala rin pong nakapangalan na Melchor, Gaspar, Baltasar ho doon. Ito lang tinatawag yung 100 tradition. Tradition lang po. Misconception again. Tradition lang po to. Hindi po to nakasulat, wala pong nakasulat po sa Biblia. Kaya, nakakadalawa naman po tayo. Una, misconception. Sabi na, hari. Hindi naman hari yun. Magi or wise men. And then, yung pangalan, wala naman po. Baka kayo, makita nyo sa Biblia. Pero wala po akong nakita, wala po akong nabasang ganun. Ito lang, inaayos lang po natin. Para at least, alam ko, sa mga ibang nakakapakinig, ngayon lang narinig to. Oo nga, no? Wala palang 3 kings. Mga wise men ho siya. Marami pong misconception. Kaya ito pa, isa pang misconception na nating nakikita sa Belen. Di po yung pangalan, yung Belen, katulad po dito. Yan, nakikita nyo. Di ba? Meron dyan nakita, nakalagay dyan yung tatlong magi. Ibig sabihin, naka-worship sila doon, nasa manger, pero pag binasa nyo po ang Bible, hindi po doon. Hindi doon sa manger mismo sila. Sila'y pumunta na doon sa bahay. Kaya, pwede po, siguro malaki na ang baby Jesus. Mga 2 years old na po siya. Nung pumunta, nakita nilang wise men na sila'y naglalakad. Kasi malayo po yun eh. Malayo silang naglalakad.
Ibig sabihin, nung pinanganak ang Panginoong Hesus, wala sila. Pumunta na sila sa bahay. Okay? Basahin ho natin dyan sa Matthew 2 verse 11. Ayan. And when, tingnan nyo to ha, ito yung mga wise men. And when they were come into the house, ayan o, sa bahay na ho. Sa bahay, hindi ho sa manger. Sa Nazareth, they saw the young child. Hindi ho boy. With Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasure, they presented unto him the gifts of gold, frankincense, and myrrh. Big sabihin lang, di pa po? Ang mga wise men ay ando na sa bahay po. Wala po dito sa sabsaban. Although, yun kasi misconception, buti nga, wala nga po dito. Nakikita nyo, wala tayong nakalagay dyan, kundi ang Biblia lang. Meron po kasi mga misconception. At least, naitatama po natin ang ating mga pananaw, ating nakikita. Dahil, alam po natin, tayo nagbabasa ng Biblia, ito po yung ating mga nababasa. Kaya ito pa yung sinabi ko, bakit sinabi mo 2 years old? Makikita nyo ito, yung si Herod din, pinapatay niya yung bata, yung doon sa Matthew 2 verse 16. 2 years old, pababa, pinapatay ni Herod. Kasi, hindi na siya binalikan ng wise men. Sabi niya, naggalit siya. Patayin natin ang mga bata simula 2 years old hanggang pababa. Ibig sabihin, doon pala naglalaro yun, sa edad na yun. Amen po ba? Kaya, ngayon po, sa oras pong to, alam ko sa atin, sa pagbibigay po natin, katulad ng 3 wise men na nagbigay para mag-worship. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay dito sa Beloved Grace Church. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo dahil itong mga pinagkakaloob nyo ay ginagamit dito para sa ministeryo ng Beloved Grace Church. Dahil ito'y isa nyo ring paghahandog o pagsamba nyo sa ating Diyos. Ang inyong pagbibigay talaga nanggagaling sa puso nyo. Alam nyo naman po ang naisin lang ng sambahang to, ang Beloved Grace Church, ay magbahagi ng salita ng Diyos sa mga marami. Sa mga hindi pa po nakakakilala, magamit ang Beloved Grace Church. Kaya ang tithes and offering ay isa rin po yan sa pagsamba. Marami pong salamat uli sa lahat po ng nagkakaloob dito sa Beloved Grace Church na alam ng Diyos ang inyong pangangailangan at alam ng Diyos kung ano ang dapat niya ibigay sa inyo, ang ibibigay sa inyo, babalik niya to ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Dahil ang Diyos natin hindi kuripot. Siya'y mapagbigay, mapagmahal. Binigay nga niya yung bugtong na anak niya. Ano pang hihilingin mo? Mahal na mahal ka niya. Amen? Kaya, ngayon, ito, ang tanong ko, what is the significance of the gift given by Maggie? Ang sagot po, next week. Ang bilis naman, Pastor! Marami ho tayong gagawin. Kasi pag hinabaan ko yan, sabi mo, gutom na ako. Naamoy ko yung pagkain. Diba? At least balance lang. Mabilis tayo. Kasi alam ko, nakikita nyo, miracle. Binigay na sa atin ang premyo. Alam mo sino yon? Ang Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Amen. Yan ang the best na premyo sa buong mundo. Wala nang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Kaya ang ating beloved thought, basahin natin. Si Jesus ang rason ng Pasko. Ako ay sasamba at magpapasalamat sa Kanya. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa iyong mga salita na talagang dakila ka. Salamat sa iyong pag-ibig na pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak. Thank you, Lord Jesus,
na ikaw ay hindi ka man tumanggi, Panginoong Hesus, na ipagkaloob ang iyong sarili para sa aming kaligtasan. Salamat. Salamat. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na to, may mga bago na ngayon lang narinig ang mensaheng to. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesus na yung sariling tagapagligtas. Ganon din sa podcast na nakikinig sa oras na to. Iniinyayahan kita sa isang maiksing panalangin na taos sa puso na tanggapin ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Sige po, sa mga bago dito, sabayan niyo ako sa maiksing panalangin ito. Panginoong Hesus, sa oras pong to, sa oras pong ito, ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Alam ko po, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya salamat sa iyo na pinagkaloob mo ang iyong buhay para sa akin. Sa oras pong to, kayo na po ang maghari sa aking puso, sa aking isipan. Salamat po, Panginoong Hesus. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoong Hesus, batid mo ang pagtanggap ng aking kapatiran na to. Natanggapin ka niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang nakakaalam ng puso niya, O Diyos. Ang panalangin ko sa Kanya, lalo pa siyang lumago sa iyong pag-ibig, sa iyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kapatiran kong to. Siya'y pinagpala mo na ng lubusan. Ano man ang kanyang mga prayers, O God, ito'y tinugon mo na. Yes and amen. Kaya, thank you, O Lord Jesus. Thank you. At ganun din, sa podcast, Lord God, na sumabay sa akin, tinanggap ka bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa buhay niya. Siya'y pinagpala mo na. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoong Sus, maraming salamat sa iyong mensahe na nakita namin ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang pag-ibig, O God, na pinakita mo to sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Hesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa kaligtasan, O God, na pinagkaloob mo. Salamat dahil kami makakapagpuri sa iyo, makakapag-worship kami ng taos puso dahil tunay ang aming Diyos na buhay na kumikilos sa amin. Thank you, O God. Thank you. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.